Isang ulat ang nagbunyag ng kakaibang pattern sa halalan ng pamunuan ng Partido Fatah ng Palestina. May ilang nahalal sa pinakamakapangyarihang posisyon ng kilusan na nahatulan dahil sa nakamamatay na pag-atake sa mga Israeli. Ang ulat at kung sino nangguna sa botohan ay nagdudulot ng seryosong tanong tungkol sa magiging direksyon ng tinatawag na moderate na pamunuan ng PA sa hinaharap. Susunod na ang mga kwento nito at iba pa sa Judaization. Naglabas ng fact sheet nung nakaraang linggo ang kagawaran ng pananaliksik at impormasyon ng Konseho ni Yeshua na nagsasaad na. Marami sa mga nahalal sa sentral na komite ng Fatah noong ikawalong pangkalahatang kongreso ay nahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa terorismo na nagresulta sa pagkamatay ng maraming Israeli. Ayon sa ulat, si Marwan Barghouti na naghatid ng 5 habambuhay na sentensya at 40 taon pa dahil sa pagpatay at terorismo ang nanguna sa botohan para sa sentral na komite ng Fatah. Isa pang bagong halal na leader, si Zakaria Zubedi, ay sangkot sa isang pag-atake ng terorismo noong 2002 sa Beit Shean na pumatay sa 6 na Israeli. Pinalaya siya noong Enero 2025 dahil sa kasunduan sa tigil putukan ng mga bihag. Tinukoy din ng ulat si Ahmad Abu Al-Qader na nahatulan sa pagpatay ng 2 Israeli at nahalal sa Revolutionary Council ng Fatah matapos siyang mapalaya mula sa bilangguan noong 2025. Ayon sa Yeshua Council, ang pagkakahalal ng mga nahatulang terorista sa matataas na posisyon ay patunay na patuloy na ginagantimpalaan ng pamunuan ng PA ang mga sangkot sa pag-atake sa mga Israeli. Kaya mga kababayan, tingnan niyo ang listahan ng bagong halal na miyembro ng Fatah Central Committee. Pinag-uusapan natin dito ang ilan sa pinakamalulupit na nahatulang terorista. Sila ang magiging pinuno sa hinaharap at miyembro ng Central Committee ng Partido Fatah. Ang Fatah ang namumuno sa Palestinian Authority. Kaya kung gusto mong malaman ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestinian Authority, tingnan ang kanilang mga prioridad. Tingnan mo kung sinong inihahalal nilang mamuno sa pinaka-prestihiyoso at mahahalagang komite nila. Walang kapayapaan hanggat inihahalal pa rin ng Palestinian Authority ang mga opisyal na gustong wasakin ng Israel. Hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat nagpapatuloy ang pay-to-slay program ng Palestinian Authority na nagbibigay ng sahod sa mga terorista at kanilang pamilya. Kumikita sila ng pera batay sa dami ng mga Hudyo na kanilang pinapatay. Hanggat itong realidad, walang tinatawag na kapayapaan. Magpapatuloy tayo sa iba pang balita tungkol sa Fatah. Iniulat ng Palestinian Media Watch, PMW, na nanawagan si Jabril Rajoub, mataas na opisyal ng PA at kalihim ng Fatah Central Committee, ng pagkakaisang pampulitika sa PA. Ito ay panawagan para sa pagkakaisa sa pagitan ng Fatah at Hamas na pinamumunuan ng PLO na may tinatawag na pampulitikang pluralismo sa ilalim ng isang pambansang otoridad, isang batas, at isang sandata. Para kay Rajoub, ang layunin ng pampulitikang pagkakaisa ay labanan ng Israel. Ayon kay Rajoub, magkaisa tayo ng puwersa. Ang tinutukoy niya ay ang Fatah kasama ang Hamas upang tulungan ang mga malalayang tao ng mundo na pumapalibot sa ating kaaway. Ibig sabihin, Israel at ang mga neo-Nazi na kumukontrol sa estado ng okupasyon ay hayagang nagpapakita ng kanilang layunin at nalulubog sa terorismo ng estado. Isa siya sa mga leader ng PA na dapat katuwang sa kapayapaan. Tama? Nananawagan siya ng pagkakaisa sa Hamas laban sa Israel. Pansinin kung paano niya tinawag na neo-Nazi ang mga Hudyo. Karaniwan na ito mula Oktubre 7. Nakakatawa rin kasi si PA Chief Mahmoud Abbas ay kilalang Holocaust denier sa totoong buhay. Pero balik tayo sa punto ko. Matagal nang magkagalit ang Fatah at Hamas. Noong Hunyo 2007, nagkaroon ng maikling ngunit matinding labanan sa pagitan ng Hamas at Fatah. At pagkatapos nito, kinuha ng Hamas ang kontrol sa Gaza. Naalala mo ba nung itinapon ng Hamas ang Fatah mula sa mga bubong sa Gaza? Kaya hindi talaga sila magkasundo. Pero kailan ba sila nagkakasundo sa hanggarin nilang sirain ng Israel at pumatay ng pinakamaraming Hudyo hanggat maaari? Ang mga miyembro ng Fatah ay nakasuot ng mga Amerikana, habang ang mga miyembro ng Hamas ay nakasuot ng kanilang kasuotang terorista. Ang Fatah ay naisirain ng Israel dahan-dahan, samantalang ang Hamas ay gusto itong gawin agad-agad. Ngunit maliit lang ang mga pagkakaibang ito sa polisiya. Sa kabuuan, pareho lang ang dalawang grupong ito na gustong mapatay ang lahat ng Hudyo. Kaya huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan na walang terorista sa Judea at Samaria. Nandun lang sila sa Gaza. Sa kasamaang palad, parehong naroroon din sa lugar na ito ang Hamas at Fatah at mukhang handa silang magkaisa para sa kanilang iisang layunin ng terorismo laban sa Estadong Hudyo.
Sa pagpapatuloy, inanunsyo ngayong linggo ng IDF, Shin Bet at pulisya ng Israel na naaresto na ang teroristang pumatay kay Yehuda Zoldan sa Funduk noong Nobyembre 19, 2007. Pagkatapos maaresto, inilipat siya sa interogasyon ng Shin Bet. Ayon sa ulat, si Shadi Jama ay nasa kustodya ng PA sa buong panahon. Sa tingin ko, pinoprotektahan siya ng PA kaya di siya inaaresto ng Israel. Hindi alam kung bakit pinalaya siya ng PA at agad siyang inaresto ng Israel. Binanggit ko ito dahil personal kong kilala ang pamilya Zoldan. Naalala ko nung pinatay si Yidu. Naway gantihan ng Diyos ang kanyang dugo. Pangalawa, nangyaring pag-atake noong 2007, ibig sabihin 19 na taon na mula nang gawin ng mga terorista ang pagpatay na ito. Nakikita natin dito ng Israel ay hindi nakakalimot at hindi nagpapatawad. Matapos ang 19 na taon, nakamit din ng hustisya. Hindi ko alam kung saklaw ng bagong batas sa parusang kamatayan ng kasong ito. Napag-usapan natin ilang linggo nang nakalipas ang pagpasok sa bisa ng batas na yon. Kung hindi, hindi na dapat makita ng teroristang mamamatay ang araw. Sana kahit paano ay magbigay ginhawa ang aresto sa pamilya. Pero gaya ng sabi ko, at dapat tandaan ng sinumang nais maging terorista, hindi nakakalimot o nagpapatawad ang Israel. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang panukalang batas ni MK Amit Halevi na naglalayong lumikha ng Judea at Samaria Heritage Authority. Ang bagong ahensya sa Ministry of Heritage ang bahala sa archaeological sites sa buong Judea at Samaria. Mayong linggo, inaprubahan ng Israel ang planong nagkakahalaga ng 250 milyong shekel para paunlarin at protektahan ang mga heritage sites sa rehiyon, kabilang ang Jordan Valley at desyertong Judean. Pupondohan ng inisyatiba ang pangangalaga at pagpapadali ng access sa mga antigong lugar at heritage sites. Magtatatag ito ng Regional Heritage Center, palalawakin ng turismo at paigtingin ang pagpapatupad ng batas laban sa pagnanakaw at pagsira ng antigong bagay. Layunin ng mga sentro na maging hub ng pananaliksik, edukasyon at turismo habang isinasagawa ang mga multitaong infrastruktura upgrade para makaakit ng Israeli at internasyonal na bisita. Magkatuwang ang dalawang bagay bilang bahagi ng mas malawak na pulisiya. Isa para sa pagpapatupad ng pondo, isa para sa pagsasaayos ng institusyon. Ayon sa plano ng gobyerno, mag-i-invest tayo ng pera at magde-develop ng mga lugar. Sabi ng panukalang batas ni Halevi, gagawa ng bagong ahensya para pamahalaan ang mga lugar na ito. Ang pinakapunto ay nagbubulag-bulagan ang awtoridad ng Palestina habang ang mga Arabang matagal lang naninirahan sa kanilang nasasakupan ay nilalapastangan ang mga sinaunang pamanang Hudyo. Tulad ng nabanggit ko nung nakaraang linggo, layunin ay pisikal na burahin ang kasaysayan ng mga Hudyo. Mukhang matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay may ginagawa na ang Israel tungkol dito. Sana maipas ang batas na Halevi. Pinupuri ko rin ang bagong pondong ito. Dapat iparating ng Israel na hindi katanggap-tanggap ang pagsira sa ating kasaysayan. Tuloy tayo. Narito ang magandang balita. Inaprubahan ng mga Israeli Planning Authority ang pagpapatuloy ng higit 2,000 housing units sa iba't ibang komunidad sa Judea at Samaria. Inaprubahan ng Supreme Planning Council ng Civil Administration ng Israeli Defense Ministry ang plano para sa 2,162 bagong unit ng pabahay. Bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang kontrol ng Jerusalem sa teritoryo, ayon kay Bezalel Smotrich, Ministro ng Pananalapi ng Israel. Unang iniulat ito ng Channel 14 News nitong nakaraang linggo. Ayon kay Smotrich, patuloy naming binubuo ang lupain ng Israel. Si Smotrich, na ministro rin sa Defense Ministry para sa Judea at Samaria, ang nagbigay ng mga pahayag na iyon. Sinabi niya na ang kanilang mga pag-apruba ay hindi lamang mga hakbang sa pagpaplano. Pambansang hakbang ito na nagpapalakas sa paghawak natin sa lupa. Pinatitibay nito ang seguridad ng Israel at nagtatakda ng mga katotohanan sa lupa na pumipigil sa pagbuo ng estadong teroristang Arabo sa bansa. Ayon sa mga aprobadong plano na iniulat ng Channel, 1,006 na unit ng pabahay ang itatayo sa Gvaot, isang komunidad ng mga Hudyo na malapit sa mas malaking komunidad ng Alon Shvut. Ito ay nasa Gush Etzion. Ang proyekto ay sumusuporta sa pag-unlad ng Gavaot bilang urbanong sentro at maaring magdagdag ng libu-libong unit ng pabahay. Tandaan, ang pamahalaang pinamumunuan ni Punong Ministro Netanyahu ay nagsagawa ng walang kapantay na pagtutulak upang palawakin ang kontrol ng Israel sa Judea at Samaria.
Inaprubahan ng kanyang pamahalaan ang 10,000 bahay at 12 bagong komunidad mula nang siya'y manumpa, 3 kalahating taon na ang nakalipas. Halos 70% ng mga Israeli ang nais na palawakin ng bansa ang buong legal na soberanya sa Judea at Samaria, ayon sa isang kamakailang survey. Kaya't ito ay talagang magandang balita. Isa pang hakbang para magtayo ng mas maraming pabahay sa Judea at Samaria. Gaya ng sabi ko, natural lang na magtayo ng bahay ang mga Hudyo sa Judea. Kaya magandang balita ito. Masaya ako na umusad ng plano para sa mga bagong bahay sa mas mataas na komite. Pero sa kasamaang palad, hindi maganda ang susunod na kwento. Iniulat ng JNS na inanunsyo ng pamahalaan ng Netherlands ang planong ipagbawal ang pag-aangkat ng produktong Israeli mula Judea at Samaria. Magkakaroon ng epekto ang pagbabawal na ito sa Israel Product Center o IPC, isang negosyo na konektado sa organisasyong Christians for Israel. Ito ang pinakamalaking Dutch importer ng produkto mula sa rehiyong ito. Dahil sa pagbabawal, maaring kailanganing itigil ng IPC ang pag-aangkat ng 20,000 bote ng alap mula Judea, Samaria at Golan Heights. Nung nakaraang buwan, may pampasabog na pinasabog sa labas ng punong tanggapan ng mga Kristiyano para sa Israel malapit sa Amsterdam, kung saan naroon din ang IPC. Paulit-ulit nang ni-vandalize ng mga nagpoprotesta laban sa Israel ang gusali nitong mga nakaraang taon. Mayong linggo, iniharap ni Helen McEntee, Ministro ng Ugnayang Panlabas at Kalakalan ng Ireland, sa gabinete ang panukalang batas na nagbabawal sa pag-aangkat ng mga produkto. Nagmula ito sa mga komunidad ng Israel sa Judea at Samaria. Nanghako rin ng Belgium, Netherlands at marahil Slovenia ng katulad na pagbabawal. Nakita na natin ito sa loob ng isang taon. Ilang bansa sa European Union ang nagbo-boycott o naglalagay ng label sa mga produktong gawa lamang ng mga Hudyo batay sa kanilang pinanggalingang lugar. Walang pagkakaiba rito, kahit nasasaktan din ang mga Arabong nagtatrabaho sa kumpanyang Hudyo sa mga lugar na ito. Sa totoo, hindi nila iniintindi ang mga Arabo. Layunin lang nilang saktan ang mga Hudyo sa Judea. Ngayon, tahimik ang mga bansang ito tungkol sa 64 katao kasamang mga bata na pinaslang sa isang pag-atake sa ospital sa Sudan 2 buwan nang nakalipas. Alam mo ba na may 7 digmaan na nagaganap ngayon sa Africa? Maisip ko lang kung magbo-boycott din ng mga Dutch o iba pa sa Sudan o Congo na maraming pinapatay ngayon ng mga grupong Islamista. Duda ako, mas gusto pa nilang i-boycott ang mga negosyong Hudyo sa Judea. Mas iniintindi pa nilang mga itinatayong nursery school at palaruan sa makasaysayang lupa ng Israel kaysa libu-libong pinapatay sa Africa. Sa totoo lang, may humigit kumulang 30 hanggang 60 na aktibong labanan sa mundo ngayon. Siyempre, kasali ang Israel sa isa sa mga labanan na yan sa ilang panig. Digmaang hindi sinimula ng Israel, kundi tugon sa Oktubre, 7 na masaker sa Netherlands naman. Abala sila sa pag-boycott ng mga produktong Hudyo lang. Sa mga Dutch at iba pa, sinasabi ko, nakakahiya. Iyan ang negatibo sa Europa, pero narito ang isang malaking positibo. Noong nakaraang linggo, nahalal si James Jansa bilang bagong pro-Israel na punong ministro ng Slovenia. Ang Slovenia ay kilala bilang isa sa mga bansang may negatibong pananaw sa mga Hudyo. Sana ay makakita tayo ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Si Jansa, ang punong ministro, ay taga-suporta rin ng mga komunidad sa Judea at Samaria. Kamakailan, ipinahayag niya ang suporta sa pagpupulong kasama si Gobernador Yossi Dagan ng Samaria. Sa susunod na video, bumabati siya sa mga taga-Judea at Samaria at malino na binanggit ang terminong ito. Panuuri natin. Ipinapadala ko ang pagpapala ko sa mga taga-Judea at Samaria. Hangad ko sa inyong lahat ang pinakamabuti at isang masayang buhay, kapayapaan at pag-unlad. Mahigit 1 taon na mula nang unang magkita sina Gobernador Dagan at Yansha sa Israel at mula noon ay nagpapatuloy ang kanilang ugnayan. Habang nagpapatuloy ang negosasyon para sa bagong pamahalaan ng Slovenia, nagkita ang dalawa para talakayin ang kooperasyon sa hinaharap. Mahalaga ang ugnayan sa bagong punong ministro ng Slovenia at ang suporta niya sa Israel sa estratehiya ng bansang Hudyo at mga komunidad sa Judea at Samaria. Matapos talakayin ang mga boycott dito, maaari tayong umasa na magdudulot ito ng pagbabago sa relasyon ng Israel sa kahit isang bansang Europeo. Kailangan nating hintayin kung ano ang mangyayari, ngunit ito ay mahalaga at positibong pag-unlad. Iniulat ng JNS ngayong linggo na mahigit 70 miyembro ng House, pinamunahan ni Kongresista Mike Lawler ang nanawagan kay Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na buwagin ang UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA.
Binanggit ng kongresista ang matagal ng alegasyon na inuugnay ang ahensya sa Hamas at iba pang teroristang grupo at may padala siya ng liham sa Pangulo tungkol dito. Imbes na solusyonan ng krisis ng mga refugee, pinalala pa ito ng UNRWA sa pulisiya nitong pagbibigay ng refugee status sa bawat henerasyon na nagpalala sa dating limitadong isyung makatao at ginawang permanenteng hamong pampulitika. Hindi talaga tinulungan ng UNRWA ang mga Arabing tumakas mula Israel noong 1948 na makapanirahan muli. Pinanatili nila roon ang mga ito bilang mga kasangkapan at pati ang kanilang mga inapo ay ginawang kasangkapan sa buong gitnang silangan. Kasama ang Judea, Samaria at Jerusalem. May mga kapitbahay ang tinatawag nilang mga kampo ng refugee na tinitirhan ng mga Arabo at pinamamahalaan ng UNRWA ilang minuto lang mula sa studio. Ginagamit ng mga taong ito ang susi bilang simbolo na parang balang araw ay babalik silang lahat sa Haifa, Jaffa, Acre at iba pang lugar na iniwan ng kanilang mga lolo't lola noong 1948. Ngayon, ano talaga ang simbolo ng susi? Ipinapakita nito ang pagbagsak ng Estado ng Israel. Sabi nila, babalik sila sa mga lugar na ito, paalisin ng mga Hudyo at sasakupin ang bansa sa dami ng tao. Ngayon, kung natalo ka sa digmaang pananakop, tapos na yon. Hindi ka agad makakabalik sa pinanggalingan mo. Pangalawa, sa ibang sitwasyon ng refugee, hindi na ipapasa ang katayuan ng refugee sa susunod na henerasyon. Sa hindi malamang dahilan, at dahil na rin sa UN, sa kasong ito, namamana ito. Kapag may Israel, nababago ang mga patakaran. Sa wakas, gaya na napag-usapan, ang UNRWA ay may kaugnayan sa terorismo at nagpapalaganap ng anti-Israel na pagudyok sa kanilang mga paaralan. Ang mga batang Muslim ay lumalaki na nahuhugasan ng utak na ang layunin nila sa buhay ay maging isang shahid, isang martir, at subukang pumatay ng mas maraming Hudyo hanggat maaari. Nasabi ko na ito ng maraming beses dati. #UNRWA ay Hamas. Sana'y kumilos si Pangulong Trump at tuluyan ng buwagin ng UNRWA para sa kapakanan ng Israel at ng buong sangkatauhan. Nagpapasalamat ako sa mga nasa likod ng JNS TV. Salamat kay producer Barbara Hanamov, Inhinyero Al Morganlenter, Zach Sickerman, Ryan Lishitz, Station Manager Yuri Sveretsky, at Video Editor Olga Senatov. Ako si Josh Hazen. Panibagong edisyon ng Judeacation sa JNS TV. Mag-super thanks at huwag kalimutang mag-subscribe. Tuklasin ang mga kamanghamahang nilalaman sa JNS TV. Bisitahin ang jns.org para sa pinakabagong balita mula sa Israel, Gitnang Silangan at mundo ng mga Hudyo. Kita-kits sa susunod na linggo sa Judeacation sa JNS TV.